Ngayon, katagpuin niyo po ang bawat buhay na ito sa pamamagitan ho ng iyong mga salita. Isang bagay lang ho ang aming nalalaman, Panginoon, na sa oras na ito alam namin, Ikaw po ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mo, Panginoon, baguhin ang lahat ng sitwasyon. Kaya mong ibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po ng marami sa iyo. Kayo ho ang siyang mag-ingat sa lugar na ito, samantalang kami ho, isama-sama, na nagagalak at nagbibigay ho ng papuri sa pangalan ho ninyo. At ako po itago nyo sa iyong presensya. Wala ho bang ibang maitataas, kundi ang pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Magkaisa ho tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo ay salamat po sa Panginoon. Sa oras na ito, ang atin pong mga talatang ginamit ho ay mula sa aklat ng Job, chapter 42, verses 5 to 6, talatang 5 hanggang 6. At dito, binabanggit yung salitang, nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon, akin kang namasdan. Kung kaya't ako naman ay buong taimtim na nagsisisi at ang aking sarili at tinatakwil ko na ang aking sarili. Sa John chapter 14, binasa rin natin itong pahayag ng Panginoon at ang pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. No? Dito sa talatang 1 hanggang sumusunod ng mga talatahong 8. At nakita ho natin dito na si Jesus ay nagpapakilala, ngunit meron hong mga alagad na hindi ho siya talaga nakikilala. So dito ho sa paksang ito, atin hong gaano mo ba kakilala ang Diyos? Yan ho ang ating paksa. Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Lahat ho ng tao kapag tinanong ho natin, mga kapatid, ay sasabihin ho nilang kilala na nila ang Diyos. Meron naman nung nagtatapat na sasabihin sa'yo, wala akong Diyos. Yan, no? Meron nung ganon, no? Iba-iba ho ang mga tao. Meron ka makakausap na pag tinanong mo siya, kilala mo na ba si Jesus? Kilala mo na ba ang Diyos? Sasabihin, nung maliit pa lang ako, alam ko na, kilala ko na ang Diyos. At ako'y maka-Diyos naman. Hindi gumagawa ng masama sa kapwa at mabuting tao naman ako. Yan, no? Yan ho yung mga ibang pahayag ng mga ibang tao. At sasabihin din naman ng ibang tao, pag tinanong mo, kilala mo ba ang Diyos? Sabihin, ay oo naman. Sino ba naman ang hindi makakilala sa Diyos? Kung wala ang Diyos, wala tayo. Sasabihin nun niya, no? At meron din yung mga tao nagtatapat, sabihin nila walang Diyos. Meron din yung ganon. At kaya nga, lumitaw ho ang isang kilusan dito sa mundo, ang kilusan ho ni Karl Marx. Si Karl Marx ay isang tao na hindi ho naniniwala sa Diyos. Kaya ang tawag sa mga tagasunod niya, yung mga Marxist, no? Mga Marxist, ang tawag ko sa kanila, yung mga anti-God. Wala hong Diyos sa kanila. No? Para sa kanila, walang Diyos. Nag-e-exist ho tayo dito. Pagkatapos ng ating existment dito, ay wala na. Tapos na ang lahat. Ganun lang ho. Ganun ho ang kanilang paniniwala. So mga kapatid, si Jesus minsan nagtanong sa mga alagad. Baga sa kanyang pagtatanong, inaalam niya sa mga alagad, ano ba ang balita ng mga tao sa paligid tungkol sa akin? Diba? Merong ganyan nung senaryo sa Bible. Sa palagay ninyo, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Meron nung nagsasabi, kayo daw ho yung isang sa propeta na sumisigaw sa ilang. Yan. Kayo raw ho naman si Elias. Kayo ho si John the Baptist, Juan Bautista. Kayo ho si yung umiiyak na propeta si Jeremiah, parang ganon. Marami yung mga binabanggit tungkol sa kanya mga tao. Ang ibig sabihin, napansin ni Jesus dito, sa dami ho, sa mga pahayag ng kanya mga alagad, talagang maraming tao, hindi ho talaga nakakakilala sa Diyos. Kaya nyo tinanong ang mga alagad upang alamin, kumusta na kaya ang kalagayan ng mga tao sa paligid patungkol sa kanilang pagkakilala sa Diyos.
And sabi nga ho ng mga tao, ganito ka, ikaw ay isa sa propeta, hindi ho talaga nila alam na dumating na yung Diyos na nagkatawan tao na tagapagligtas. At sabi naman ng Panginoon, kayo naman, kumusta naman kayo? Ano ang pagkakilala niyo sa akin? Nanahimik po ang mga alagad at meron nung isa na kinasihan no ng karunungan ng Diyos. Sabi ho, si Pedro, nagsabi, kayo ho ang Diyos na buhay, kayo ho ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. At yun nga ho, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi yan nalaman mo, kundi yan ay pinaalam lang sa iyo ng Ama. Niloob ng Ama na yan ay malaman mo. At pagkatapos ho, nagpatuloy na ho sila sa kanilang gawain. Mga kapatid, dito naman sa John chapter 14, ang pag-uusap ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad, nagpakilala si Jesus dito. Sama rin ho ang ibang mga grupo ng mga tao na lumalapit kay Jesus. Imagine niyo ho, kayo ho ay nandoon sa mga grupo ng mga tao, kayo naman ho ay nasa mga pagiging tagasunod. Let's say, hatiin natin ang ating grupo. Merong grupo ng crowd, merong grupo ng mga disciple. At yung mga disciple, sila ho yung mga nagsasabing talagang si Jesus ay Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay at talagang ano na ho siya, no? Marami ng araw at panahon binilang niya sa kanyang pananampalataya o paniniwala sa Diyos. At dito, meron na tuho rito. At meron naman dito mga taong nandun pa lang sa tinatawag nating crowd. Pag sinabing crowd, yung karamihan ng tao na sumusunod kay Jesus sapagkat nakikita nila, si Jesus ay makapangyarihan, gumagawa ng himala, kumbinsido sila, talaga hong sabi nilang, galing oh, bilib ako sa sa mga ginagawa nito. Meron nung mga ganon. At sila kung tawagin mo natin mga grupo ng karamihan. Sa English ay crowd. Sabihin nyo nga crowd. Sabihin nyo disciple. Yan ho. So dito, this time, na nagsalita ang Panginoon, ang pinagsalitaan niya ay crowd at saka disciple. Ang sabi niya sa verse 1, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Dito pa lang sa talatang isa, mga kapatid, binabanggit na ho ng Panginoon na merong Diyos. Sabi niya, manalig kayo sa Diyos. Kaya lang, kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili na siya ho ay sinugo ng Diyos dito sa lupa. Upang kapag sino mang manalig sa Kanya, ang sino mang maniwala sa Kanya, ay makakarating ho doon sa Kanyang pupuntahan. Kaya sabi niya, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. So pinapakilala ng Panginoon dito, ako yung isinugo, ako yung Diyos na nagkatawan tao, ako yung daan, ako yung buhay katotohanan. At tunayan, binanggito niya sa talatang 6. Pero nagsalita pa si Jesus tungkol doon sa lugar na kung saan ay pupuntahan niya. Ganon din ang mga tao na tunay nakakilala ang Panginoon o ang Diyos. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming salid. At doon ay paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirahan. Kapag naipaghanda ko kayo ng matitirahan, ako ay babalik sapagkat ang nais ko, kung saan ako naroon, ay naroroon din kayo. Di ba? Sabi niya, gusto ko kasi, ay kayo'y makarating din sa kinaroroonan ko. Bigla akong sumagot itong isang alagad. Isa sa disciple na sumagot. Sino siya? Siya ho ay si Tomas. Si Tomas muna ho. Sabi ho ni Tomas, Panginoon, saan ho ba kayo pupunta? Paano namin malalaman ng daan sa pupuntahan ninyo? Yan ho ang kanyang Hindi ho niya alam ang tinutukoy ng Panginoon tungkol sa destinasyon. Mga kapatid, it's all about destiny. Kapag ang isang tao raw ho ay kakilala na ng lubusan ng Diyos, kaya ang topic ko natin, paksa natin, kakilala mo na ba, gaano mo ba kakilala ang Diyos? Mga kapatid, gaano mo ba kakilala ang Diyos? Kung kakilala mo ang Diyos, dapat alam mo ang pupuntahan mo. Yun ang matibay na binanggit ni Jesus dito. Sabi ni Tomas, Panginoon, saan ba kayo pupunta? Paano ho namin malalaman ang daan sa pupuntahan ninyo? At nagpakilala si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang ibig sabihin, walang makakarating sa pupuntahan ko kung hindi siya mananalig o kung hindi niya kikilalanin ako. Kaya sino si Jesus? Siya ang daan,
siya ang katotohanan, siya ang buhay. You know, pinakilala niya sarili niya. Pagkatapos, nangusap naman siya ng ganito. No, indirect ko, si Jesus nagsasabi ng mga indirect, ang tawag dito, parang question or analyzation sa mga alagad. Gusto niya kasing kunin ang laman ng puso nila eh. Ganun si Jesus. Kaya sabi niya, kapag nakita na ninyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. At kilala nyo na siya sapagkat nakilala nyo na ako. Biglang may sumagot. Diba? Merong sumagot. Sino siya? Siya ho ay si Felipe. Si Felipe naman sabi, Panginoon, ipakita ninyo man sa amin ng Ama at para masiyahan na kami. Sabi ng Panginoon kay Felipe, Felipe, hindi mo pa yata ako nakikilala. Matagal na tayo nagsasama, hindi mo pa ako kilala. Kung nakita nyo, kung kilala nyo na ako, kilala nyo na rin ang Ama. Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na rin ang Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Panginoon. So ito ho, dito nagtapos ang alang conversation. Nagsabi ang Panginoon, kailangan gawin natin ang ipinagagawa ng Ama. Kasi lahat ng sinasabi ko sa inyo ay galing lang sa aking Ama. Mga kapatid, pansinin nyo itong mga salitang ito. Kung ikaw tatanungin mo ang sarili mo ngayon sa oras na ito, kilala mo na ba ang Diyos? Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Sa aklat ho ng Job, isa hong lalaki ito na ipinagmamalaki ho ng Diyos. Ang sabi ho niya, ang pagpapakilala ng Diyos sa taong ito, si Job. Sabihin nyo nga, Job. Yan. Si Job ay isang lalaking matuwid. Pinakilala ho ng Diyos yan sa harapan ng mga anghel. Sa harapan din ho ng mga anghel na nagrebelde. At kasama na nga ho doon si Satanas. Nang siya ho'y tanungin ng Diyos, ano bang ginagawa mo? Kumusta ka na ba? Ganito, nagpaparoot pa rito ho. O kilala mo ba yung aking lingkod na si Job? Siyempre, no? Sabi, sino ba hindi makakilala dyan? Sabi ng Panginoon, siya'y isang matuwid na tao. Walang ginawa kundi magpuri sa akin. Yan na ho, dumating na ho yung tinatawag ho nating pagsubok kay Job. Alam natin ang istorya, sa aklat ho ng Job, sinubok si Job ng isang klaseng pagsubok na kung ating i-imagine ho sa ating kaisipan, talagang napakatindi at grabing pagsubok ho. Hindi ho natin pwedeng sabihin na yung nararanasan natin ay maipapantay natin doon sa karanasan ni Job. Wala ho. Wala hong ganun na karanasan pa na nabalita ako. Meron ako nabalitaan na sila ho ay nalunod yung lahat sabay-sabay sa barko, pero hanggang doon na lang. May na-save na iba, yung karamihan ay namatay. Diba? Isang buong pamilya, namatay ho. Yung nanay, yung bunsong anak, yung mga anak na kasama sa barko, lumubog, namatay. Pero may natira, yung asawa niya, nandun, naghihintay sa kanila sa probinsya. Hindi pa ho naubos. At hindi ho nawala yung mga kayamanan. Nandun pa rin yung kanilang lupa, kayamanan. Si Job ho, nawala na yung pamilya, nawala pa yung kayamanan, tapos nagkasakit pa ho siya sa kanyang buong katawan. Mula paa hanggang ulo. At alam nyo, pansinin ho natin, sa ulang mga kabanata, pinapakilala ho si Job na isang taong matuwid, ang Diyos mismo nagsasabi. Pero bandang huli, makita ho natin dito, bakit sinabi ni Job na, nakilala kita sa balita lamang. Nakilala kita sa balita lamang kung kaya't ako ngayon ay nagsisisi ng buong taimtim at akin na ngayong itinatakwil ang aking sarili. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin kang namasdan. Asilin niyo itong salita ho ni Job. As dito naman sa New Testament, yung binasa ko sa inyo, mga alagad, si Tomas, kasakasama ng Panginoon, hindi po niya alam kung saan pupunta ang Panginoon. At hindi rin niya alam kung ano ang destinasyon ng isang taong sumusunod kay Jesus. Si Felipe naman, hindi pa niya kilala si Jesus. Matagal na niyang nakakasama, pero hindi pa niya ho nakikilala. Gusto pa ho niyang makita ang Diyos sa pamamagitan ho ng ating Panginoon. So dito ho, tingnan ho natin ang tatlong pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Lahat ho tayo, kung tatanungin, ako naniniwala, majority, sasabihin natin, kilala natin ang Diyos. Amen po ba?
Lahat ba sa atin, kilala natin ang Diyos? Amen, mga kapatid. Kilala mo ang Diyos, pero titingnan natin sa mensaheng ito, gaano mo ba kakilala ang Diyos? No, yun ang issue ngayon eh. Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Hindi ho yung issue na hindi mo kilala ang Diyos eh. Kilala mo, naniniwala ako. Kaya lang, gaano mo siya kakilala? Let's say, ang isang tao, ang ating Pangulo, tatanungin ko kayo, kilala nyo ba ang ating Pangulo? Sabihin mo, siyempre naman, narito ako sa Pilipinas eh. Sino ang ating Pangulo? Sasabihin mo ang pangalan. Siya si Noynoy Aquino. O siya, ano ba ang kanyang estado sa buhay? Sabihin mo, binata siya, wala pa siyang asawa. Yan o. Marami kang alam tungkol sa kanya, kaya sabi mo, kilala mo siya. Pero, gaano mo siya kakilala? Doon, hindi mo na kayang sabihin yan. Marami ka ng limitasyon doon. Hindi mo na kayang ipakilala siya. Yung alam mo lang, yung mga nabalitaan mo, yung nabasa mo, narinig mo sa TV, o narinig mo mismo sa kanya, nagpapakilala siya sa harapan ng telebisyon. Ganun lang ho. Pero yung tanungin ka, gaano mo pa kakilala ang ating Pangulo? Marami ka nang hindi pwedeng sabihin. Ang Diyos ganun din ho sa buhay natin, mga kapatid. Pag tinanong ka, automatically, sasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Pero pagdating ho sa iyong pamumuhay, pagdating na ho sa ating mga karanasan, gaano mo kakilala ang Diyos? So dito si Job, titingnan ho natin, mga kapatid. Gusto kong makita natin tatlong pagpapakilala, very basic ho. Ang tatlong pagpapakilala sa Diyos. Una, yung tinatawag ho natin, God is an omnipotent God. Sabihin nyo, omnipotent. Omnipotent God. Ang ibig sabihin nyo niyan, omnipotent God, all-powerful, almighty. Makapangyarihan sa lahat. Kayo ba'y naniniwala, makapangyarihan ng Diyos? Siya ba'y makapangyarihan sa lahat? Amen. He is almighty, all-powerful. Pag sinabing almighty, wala hong nalampas sa kanyang kapangyarihan. Sa salitang iyon, tinatawag siyang omnipotent. No? Omnipotent. Ang kabaliktaran noon, impotent. Pag sinabing impotent, walang magagawa, walang kakayahan. No, 'di ba, yung mga lalaki na hindi nagkakaanak, ang tawag sa kanya impotent. Impotent yung lalaki niya, hindi magkakaanak. Yung ganon. Yung walang kakayahan, wala hong magagawa. Yun ang ibig sabihin. Pero ang Diyos, ang tawag sa kanya ay omnipotent God. Bakit? Sapagkat siya'y makapangyarihan, siya'y pinakamataas sa lahat, at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pangalawang pagpapakilala sa Diyos, siya ho ay omniscient God. When we say omniscient God, mga kapatid, siya ho ay all-knowing. Sabihin nyo nga, all-knowing. All-knowing, ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Kilala niya ang lahat ng tao. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa daigdig na ito. Yun po ang all-knowing God. Kilala ka niya, kapatid. Alam niya ang nangyayari sa iyo, kapatid. At alam din niya ang nangyayari sa buong daigdig na ito. Walang nalilihim sa kanya. Ang lahat ay lantad at hayag sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangatlo, ang Diyos ay omnipresent. Omnipresent. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. God is everywhere. He is everywhere. Narito siya ngayon sa ating kalagitnaan. Naroon din ho siya sa kalagitnaan ng mga nagtitipon ngayon sa Manila. Nagtitipon sa Zambales, sa Bataan. Mga nagtitipon ho sa iba't ibang rehiyon ng ating Pilipinas. Ngayon ho, sabay-sabay tayo nagwo-worship kay Lord. Nandun din ho si Lord. He is not limited by distance nor by time. Pwede rin ho siya, naroon din siya sa Amerika, yung mga nagwo-worship doon, naroon din ho siya. Yung nagwo-worship sa Middle East, naroon din ang Diyos. Yung nagwo-worship sa Europe, naroon din ang Diyos. Kasi God is everywhere, mga kapatid. Itong tatlong ito, dito ho natin tingnan. Si Job po ba, nakilala niya ang Diyos sa ganitong tatlong kalagayan? No? Siya mismo nagtapat. Kasi doon sa mga first chapter up to the 40th chapter, talagang si Job, kung ano-anong pinagsasabi kay Lord. Kung ano-anong sinabi niya
kay Lord na mga hindi tamang mga salita na nangangahulugan na hindi niya kilala ng lubusan ang Diyos. Ito hong nangyayari sa maraming tao. Minsan, dumarating pa yung punto na sisihin mo ang Panginoon. Bakit kinuha mo ang aking asawa? Ang dami naman dapat kunin dyan. Dapat yung kapitbahay ko na lang ang kinuha mo. Napagtuunan pa yung kapitbahay, mga kapatid. Nananahimik yung kapitbahay. Dapat yung kapitbahay ko na lang, hindi yung aking asawa. Marami hong mga tao nagsasabi, Diyos ka ba talaga? Bakit binababayaan mo kami? Yan, ganun o. Si Job, nagsalita ho siya ng ganyan. Mabuti pang hindi na ako ipinanganak. Mabuti pang mamatay na lang ako. Yan ho ang kanyang mga confession. Very desperate na ho siya. Desperado na ho siya. Talagang wala na ho. No, kung ano-ano pinagsasabi niya na hindi po magandang pananalita sa Diyos. Na nangangahulugan dito, mga kapatid, hindi niya talaga kilala ng lubusan ang Diyos. Ito ho ang sinasabi. Even yung mga disciple, yung crowd na kausap ni Jesus, hindi ho nila alam. Itong kasama nila, ito hong sinusundan nila sa loob ng 3 taon at kalahati, ay hindi ho nila nakilala ng lubusan. Alam nang nila, ito'y gumagawa ng milagro, nagbibigay ng mga pangangailangan nila, pag gutom na sila, kaya ho silang pakainin. Pag sila'y may sakit, pagagalingin ho sila. Pag sila ho ay may, nakikita nila ho yun. Very evident, nakikita nila. Ng kanilang 2 mata, talagang ang Diyos na ito, gumagawa ng milagro, pwedeng maasahan. Pero pagdating ho, doon sa talagang kilalanin mo na siya, ito, hindi na ho nila lubos na kilala. So, dito tayo pupunto. Una, kung talagang kilala mo na ang Diyos, number 1, sabi diyan, ikaw ay mananatiling mananalig sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok. Ang tao raw na lubos na kakilala ang Diyos, siya'y mananatiling kumikilala sa Kanya sa panahon ng pagsubok. Sino sa inyo may pagsubok sa buhay? No, may mga pagsubok ko tayo. Bawat isa raw sa atin, nakakaranas tayo ng tinatawag nating mga kapagsubukan. Maliit man, malaki man, sabihin natin, grabe man yan, o yan may hindi masyadong medyo magaang lang. Still, meron kang mga hinaharap na pagsubok. Minsan, ang tawag natin sa pagsubok ay mga suliranin, mga problema. Sino sa inyo may mga suliranin at mga problema sa buhay? Meron tayo yan. Kasi normal yan. No, kapag ka ikaw ay walang suliranin, wala kang problema, magpa-check up ka na. Ibig sabihin ba, Pastor, pag walang problema, hindi na normal? Ikaw na, tanungin mo sarili mo. No? Pag wala kang problema na, baka hindi ka na nga normal. No? Sabi nga, ang wala lang ng problema ay yung mga namatay na. No? Yung mga namatay na, natapos na yung buhay sa mundong ito. Kaya lang, depende rin kung anong destinasyon ho niya. Haharapin niya yon after ng kamatayan. Mga kapatid, isang katotohanan, si Jesus mismo nagsabi, John chapter 16, verse 33. Ulitin ko, Juan, Kabanata 16, talata 33. Ano sabi ho ni Jesus? Dito sa mundong ito ay meron kayong kapighatian. May suliranin, may problema ho. May kinakarap po tayong mga pagsubok. Siya ho mismo nagsabi. Kaya lang, itong maganda. Kapag ka nasa Diyos ka, kilala mo ng lubusan ng Diyos, ito sabi ni Jesus. Ngunit, lakasan ninyo ang loob nyo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang ibig sabihin, ang problemang yan, napagtagumpayan ko na yan. O kaya, ang mga problema nyo ay binigyan ko na ng mga solusyon. Amen po ba? Yun ang mahalaga eh. Kailangan, kilala mo ang Panginoon. So dito sa una, mga kapatid, kung lubos mo daw kakilala ang Panginoon,
Dapat ikaw ay mananatiling mananalig at magtitiwala sa Kanya sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng pagsubok, saan ka ba nagtitiwala? Saan ka nananalig? Saan ka humahawak? Diba, lagi kong sinasabi, ang tao kapag ka nagigipit ay sa patalim na kumakapit. Dapat kung ikaw ay magigipit, huwag kang magdalawang isip at huwag kang mag-alinlangan na kumapit sa kapangyarihan at sa magagawa ng ating Diyos. Amen. Kasi wala hong magagawa ang patalim. Ang patalim, kung hindi ka patayin, ay susugatan ka. Tandaan ho natin, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo pag kumapit ka sa patalim. Masusugatan ka o kaya pwede kang mamatay sa patalim. Ibabagsak ka niyan. Bakit to? Patalim yan eh. Ang ibig sabihin niyan, iyan yung mga bagay na alanganin, delikado, o walang mangyayaring maganda sa buhay mo. Yun ho yung patalim. Sa ating mga salawikain, ginagamit ho yan na salitang patalim, nang ibig sabihin, imbis na ikaw ay mabigyan ng solusyon, lalo hong lalaki ang problemang kinakaharap mo. Dapat sana ay nagkaroon ka ng katugunan, lalo hong lumaki ang problemang kinakaharap mo. Yun ho ang patalim. Kaya sa isang mananampalataya, kung tatanungin kayo, kilala niyo na ba nalubusan si Lord? Kilala mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Kung kilala mo na siya, kapatid, kung may pagsubok ka, kung meron ka mga suliranin, manalig ka at magtiwala ka sa Kanya. Sapagkat siya ay nagsabing, hindi Kanya iiwan o pababayaan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga ngayon sa panahong ito na ang tao ay kilalanin niya ng lubusan ang Panginoon. Hindi lang sa balita. Alam niyo ba yung sinasabing ni Job, nakilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon, ikaw ay akin ng namasdan. Ito ho, gusto kong i-differentiate ito yon sa lawang salita. Balita lamang at napagmasdan. Saan ho kayo doon? Kayo ho ba nakilala niyo ang Diyos sa balita lamang? O inyong napagmasdan? Hello? Sino sa napagmasdan? Sino naman o sa balita lamang? No, hearsay lang. Bali-balita lang. Ngayon, kami yung mga pastor dito sa Guaga, minsan pumunta kami ng Baguio. Isang grupo kami, dalawa kaming van. Tapos, pauwi na kami, after ng overnight, nag-meeting kami doon, nag-planning, strategy. Pagkatas namin umuwi na kami, dadaan kami ng tara, sabi ko, di ba meron ba tayo nababalitaan? Nabalitaan nyo na ba may binabatong pinggan? Yung galit mo, ilalabas mo, babato mo yung pinggan, babasagin mo, pero bibilin mo daw yung pinggan. Sa may mungkada tarlakyo, pwedeng daan tayo doon. Para ma-experience naman natin. Dumaan ho kami doon. Kumain muna kami, yung mga restaurant nila, yung mga kubo-kubo, nakalutang sa tubig na gano'n. No? Na-experience nyo yung kumakain ka doon, nando yung tubig, may mga lumalangoy na isda. Tapos pagkatapos namin kumain, bumili na ho kami. Mga plato, mangkok, gano'n ho. Flying saucer mo, gano'n. Bibilin mo, merong 20 pesos, 25 pesos. Alam nyo, parang isipin mo, so sayang naman pera. Binibili mo, tapos babasagin mo lang. Alam nyo, yung mga reject sa pabrika yon. May mga konting ng tapyas, may mga lamat. No, yun yung mga binibili nila. At bibilin mo rin ho yun, bibili ka. Tapos, isipin mo na. No? Merong mag-instruct doon na sabi ko, kinausap ko yung isang tao lang, sabi ko, Brad, bakit ba naisipan yung negosyo yung ganito? Ano ba talaga ang purpose niyo rito? Kasi inisip ko, ano kaya talaga ang purpose nitong business na ito? Kasi ganito yan eh. Marami kasing tao para naman ma-release sa kanyang galit, sa kanyang mga daladala sa dibdib, pupunta sila rito. Instead na tao ang kanyang saktan, ito na yung pinggan. At saka mga tasa, baso, o mga mugs, sabi niya gano'n. Anong ibig sabihin? Nagre-release ba talaga ng galit? Opo. Kami rito, wala kami mga galit. Paano? Kayo alam ko, nag-o-observa lang kayo. Siguro, subukan ninyo. Pero, sipin nyo, yung mga dati yung mga nakagalit, sipin nyo lang nandun sa pader na yun. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ikaw, iba ka rin, no? Purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang ibig sabihin, nakakatulong, yung stress mo, yung i-release mo ron. No? Siguro nakadalawang nagpalipad ng flying saucer na malalaking plato. Alam nyo, ito isang karanasan na para bang
Dati, nabalitaan mo lang, pero ngayon, na-experience mo. No? Kaysa yun, nakita mo lang sa television, nababalitaan mo, this time, hindi na. Ikaw na magkukwento. Bakit? Na-experience mo na eh. Amen po ba? Kayo ba kaya nyo nang ipamalita si Jesus? Alam nyo ba yung pwedeng magbalita lang kay Jesus, yung nakaranas at nakakita kay Jesus? Pero kung hindi mo siya namasdan, hindi mo siya lubos nakakilala, hindi mo siya pwedeng ipagsabi, hindi mo siya pwedeng ikwento sa iba. Bakit to? Wala, hindi mo naman nakita eh. Balita lang eh. Ikaw rin nga, nakikibalita lang eh. Alam niyo si Job, itong sabi niya eh. Sabi ni Job, Panginoon, ikaw ho ay nakilala ko sa balita lamang. Pero ngayon, sabi niya gano'n, after ng pagsubok, alam nyo, pagkatapos ng pagsubok sa buhay ni Job, dito niya na-realize niya, inamin niya sa kanyang sarili, na talagang hindi pa kita kilala ng lubusan, Panginoon. Nabalitaan lang kita. Pero ngayon, namasdan na kita. Nagtiwala siya ngayon sa Diyos. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Kaya naman si Job ay buong taimtim na nagsisi at itinakwil ang kanyang sarili. Gusto kong makita natin dito. Una, kilala mo na ba talaga ang Diyos? Yung mga nakakilala sa Diyos, sila'y nananatiling nananalig at natitiwala sa panahon ng kanilang mga pagsubok. Sila'y nananalig sa Diyos at nagtitiwala kahit na ho mabigat ang mga pagsubok na dinadaanan. Sa panahon ng suliranin at mga problema. Pangalawa, pansinin niyo ang sinabi ni Job. Yung dalawang lubos nakakilala ang Diyos, iyan yung mga taong taimtim at tunay na nagsisi sa kanilang buhay. Mga kapatid, kung hindi ka pa talaga nagsisisi ng lubusan, hindi mo kilala ng lubusan si Lord. Pansin, hindi ho ito parang gaya-gaya lang eh. Mga kapatid, kaya nga, alam nyo, dito pinapaunawa natin talaga, yung makipagrelasyon sa Diyos ay talaga hong totoo yung nababalitaan nyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Kapag nakipagrelasyon kayo sa Diyos, totoo, babaguhin ang buhay nyo ng Panginoon. Kapag nakipagrelasyon kayo sa Diyos, totoo, talagang kayo ay bibigyan niya ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng kagalakan sa buhay. Totoo ho yan. Hindi ho yan kasinungalingan. Iyang lahat ng yan ay pawang katotohanan. Amen po? Pero ito ang dapat nating malaman. Kung gusto mong maranasan yon, kailangan ikaw ay buong taimtim na magsisi. Kung hindi totoo ang pagsisisi mo, binabalik-balikan mo pa rin ang kasalanan, ito ho ang nakakalungkot. Totoo ho ang Diyos nagbabago ng buhay. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo ang Diyos nagbabago ng buhay? Amen. Naniniwala ba kayo ang Diyos nagpapala sa mga buhay ng tao? Naniniwala ba kayo ang Diyos kaya kang pagalingin sa iyong karamdaman? Naniniwala ba kayo ang Diyos kaya kang katagpuin sa lahat ng pangailangan mong pinansyal? Yan ho, naniniwala tayo dyan. Hindi kasinungalingan, katotohanan yan. Kaya lang, itong nakakalungkot, maraming tao kumilala sa Diyos, hindi ho siya buong taimtim na nagsisi. Kailangan buong taimtim kang magsisi, mga kapatid. Ang pagsisisi ng taimtim, ito ho yung sinasabing hindi mo nababalikan yung iniwanan mo. Hindi tayo aso at hindi tayo baboy. Baboy lang ho ang bumabalik sa kanyang pinanggalingan. At ganun din, aso lang ang kumakain sa kanyang isinuka. Sabi ho sa Bible, ang aso ay kinabalikan ng kanyang isinuka at kakainin uli. Ang baboy, paliguan mo man, ay magbabalik pa rin sa putikan. Baboy lang at aso yon. Pero ang tao, nilikha ng Diyos na mas mataas sa lahat ng uri ng kanya nilikha, lalo na sa baboy at aso. Tayo, kapag nagsisi, dapat huwag mo nang balikan yung mga masamang gawain. Amen po ba? Mataimtim akong nagsisi, kaya nga, ako'y mataimtim na nagsisi. Pinakita ho rito ni Job, na lubos niyang kakilala si Lord dahil mataimtim siya nagsisi. Alam nyo, kapag binabalik-balikan mo yung dati mong gawain,
makikita mo, parang walang nangyayari. Hindi ka tuloy nabe-bless. Baka nga yung sakit mo't karamdaman mo na dati, ganito lang, baka maging doble pa yan Mga kapatid, hindi yung nagbibiro. Ang mga salita ho ng Diyos, pag ipinapahayag ho dito, totohanan ho yan. Mga kapatid, kaya nasa inyo ang pakikinig at pagpapasya. Kung tanggapin ninyo, o pinapasok nyo sa kanan, o pinalabas nyo sa kaliwang tainga. Ang maganda sana, pinapasok nyo sa kanan tenga, pinapasok nyo sa loob ng inyong puso at inyong ipinamuhay. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kailangan buong time team na magsisi. Itong binanggit ni Job Bakit to? Nung siya'y nagsisi, tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Doble. No, doble pa doon sa kayamanan ang ibinigay ng Diyos kay Job. Di ba? Sabi diyan sa chapter 42, yung the following verse, sa talatang 10, ang sabi doon, lahat ng nawala kay Job ay dinoble pa ng Panginoon, ibinalik ng doble. Kung nawala sa kanya 100, binalik ko 200. Kung nawala sa kanya 5,000, ibinalik 10,000. At ibinalik din ng pamilya niya, nagkaroon siya ng 10 anak. Nagkaroon siya ng 10 anak na magaganda, malulusog, at ganun din, masayang pamilya na naman. Nabuhay pa siya ng 130 taon bago siya namatay. Mga kapatid, bakit to? Taimtim na nagsisi. Kung sa buhay mo ngayon, kung ikaw ay disciple na, hindi ka pa totoong nagsisisi. Yung para bang inaakit-akit ka pa ng lumang buhay at naaakit ka naman, balik-balikan mo pa. Ang lumang buhay, yung gawang hindi tama sa harapan ng Panginoon, ay binabalik-balikan mo pa, kapatid. Tandaan nyo ho, salita ho ng Diyos ang nagsasabi na kung talagang ikaw ay naturuan ng salita ng Diyos, nakinig ng salita ng Diyos, sabi, iwan nyo na ang inyong dating pagkatao. Mamuhay na kayo sa bagong pagkatao na larawan ng Diyos, larawan ng kanyang kabanalan at ng kanyang katuwiran. Sino ho raw ba ang tuwid ang isip? Sino raw ho bang matinong tao na kapag ho siya ay naglinis at magbibihis, susuot po ba niya yung dati niyang damit? Pera na lang kung wala ng damit. Pero wala hong normal na tao na naglinis na ligo at yung kanyang damit na suot na pinagpawisan na ng buong maghapon at nadumihan na, isusuot pa. Komportable ka ba na isuot na bagong paligo ka yung damit mo na pinawisan na sa buong maghapon? Hello? Hindi ka komportable. Bakit? Parang hindi ka rin naligo. Naamoy mo pa rin. Baamoy pawis ka. Amoy galunggong na pinirito. Nangangamoy ka pa rin. Bakit? Suot mo yung lumang damit Hindi ganon ang proseso ng Diyos. Kapag tayo ay talagang kinilala mo ng lubusan si Lord, dapat naranasan mo yung taimtim na pagsisisi. Lubos na pagsisisi, totoong pagsisisi, iwanan mo na ang dati, bagong buhay ka na, sumunod ka na sa ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. At doon mo nararanasan, totoo pala ang Diyos, nagpapahala, binabagong buhay, pinapasagana ang buhay. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Masasabi mo talaga buhay at makapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, ang tutunay na nagsisisi o tunay na nakakilala sa Panginoon ay ito yung mga taong itinatakwil na ang kanyang sarili. Ang tao daw na lubos na kilala ang Panginoon, hindi na niya kinikilala ang kanyang sarili. Ulitin ko, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Ang tao daw hong kilala na ng lubusan ng Panginoon, hindi na niya kinikilala ang kanyang sarili. Yun ho yun. Kasi hanggat kinikilala mo ang sarili mo, hindi po makagagawa ang Diyos sa buhay mo. Kung kikilalanin mo ang sarili mo, lagi ka hong meron pong reason. Lagi kang may dahilan. Sarili ho yan Pag meron hong nakaaway ka, hindi pwedeng hindi ka ho maghigante. Sarili ho yan Lalaban ka, hindi pwedeng ako ay laitin nito. Ako ay ganituhin na lang, apihin na lang na apihin ng ganito. Hindi pwede yan. Yan ho yung sarili ho yan. Pag ang sarili mo ang nakikita pa, hindi mo kayang maglingkod sa Panginoon.
Hindi mo kayang mag-submit sa authority, sa leader mo. Yung pinagagawa ng leader mo, hindi mo magagawa hanggat nabubuhay ka sa sarili mo. Hanggat tinitingnan mo ang sarili mo. Lagi kang merong salitang, hindi ko kayang gawin eh. Magkasakit ko po eh. Yung mga ganon. Mga kapatid, tandaan nyo ho, lahat ho ng mga tao, hanggat nasa sarili ho niya, hindi ho niya talaga magagawa. Alam nyo ho ba, maraming tao hindi nag-aral, hindi ho nakatapos, wala ho, no read, no write pa ang iba. Alam nyo ho ba, nung ibinaba ang sarili, hindi nakilala ang sarili, itinakwil ang sarili, alam nyo ba, parang professional. Kaya niyang gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Kaya ako hindi naniniwala sa isang tao na sinasabing magkasakit ko po ay kuagyo, sarili lang ho niya yun. Pag itinakwil mo ang sarili mo, magagawa mo lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord yan, mga kapatid. Yan ho ang pangatlo. Sabi ni Job, itinakwil ko na, kaya naman itinatakwil ko na ang aking sarili. Alam niyo ba yung sarili natin ito? Ito ang malaking sagabal sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Minsan ang tinitingnan natin kasi yung asawa ko laging kumukontra. Kasi yung bahay namin walang maglinis. Kasi ganito, marami yung mga bagay na dinadahilan ho tayo, hindi maiwan ang bahay, hindi ganito, ganyan. Marami ho tayong dahilan. Pero ang totoo, yung sarili mo ang dahilan. Sabihin mo sarili mo, ikaw ang dahilan. Hallelujah. Mga kapatid, yung sarili natin. Si Job, kung hindi niya ginawa ito, hindi ho magkakaroon ng breakthrough muli. Ibinalik ko ng Diyos. Basahin niyo yung chapter 42. Ang ganda ho ng pagtatapos ng buhay ni Job. Yung kabuuan ho ng chapter 42. Bakit ho? Taimtim siyang nagsisi at itinakwil niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Nung itakwil niya ang kanyang sarili, nakagawa ho ang Diyos sa buhay ho niya. Siya ho ang nag-pray over pa. Mansinin niyo ha. Siya pa ang nag-pray over sa kanyang mga kaibigan kasi pinagalitan ng Lord, pinalo din ng Lord itong mga kaibigan niya. Kayo kasi ang dahilan, wala kayong naitulong sa kanya. Imbis na palakasin niyo siya, lalo yung siyang idinaw. Tuloy, nagalit o nagkaroon siya ng mga iba't ibang mga pananalita. Alam niyo, sabi, kailangan ipanalangin kayo ni Job, ng aking lingkod. Pag hindi kayo pinanalangin, hindi kayo makakapagbalik. Hindi kayo mare-restore. Siya ho nag-pray sa tatlo niyang kaibigan. Bakit ho? Ibinalik ng Diyos sa kanya. Lubos na nakilala ni Job ang ating Panginoon. Mga kapatid, itong mga alagad na kinaharap ng Panginoon, itong mga disciple, pansinin nyo, they are disciples. Si Tomas, si Felipe. Pero pag-aralan nyo ang buhay ni Tomas, bakit hindi niya alam ang daan? Ito yung pang-apat na gusto kong kunin natin. Kung talagang lubos mong kakilala ang Panginoon, dapat alam mo na kung saan ka pupunta. Amen po ba? Alam mo ang iyong patutunguhan. Kayo ba na narito ngayon, alam nyo na kung saan kayo pupunta? Saan ho kayo pupunta? Hello? Saan ho kayo pupunta? Sa langit. Saan ho ba yung langit? Wala, basta langit, pastor. Hindi naman pwedeng nasa Quiapo yun, nasa Divisoria yun. Meron din hong langit sa Tarlac. Alam nyo, nagpunta kami sa Bamban Tarlac, merong langit doon. Ang tawag doon ay kalangitan. No? Isa hong lugar, binili ho ng isang Koreanong pastor. No? Napunta ko in-invite ako doon, dinedicate yung kanilang chapel. Nasa ibabaw ng bundok, ang kapilya. Napakaganda. 152 hectares. Ang tawag doon ay kalangitan. Hindi. Bakit o kalangitan? Napakataas o. Pag nandun ka na sa kapilya, tanaw na ang buong Tarlac. No? Kaya tinawag ho nilang kalangitan. Pero hindi ho yun ang langit, mga kapatid. Ang langit ho, tayo ho, alam natin, ang langit ay isang lugar na pupuntahan natin kapag ho tayo ay lubos na kumilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po. Kapag ikaw ay may relasyon kay Jesus at nabuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoong Jesus, ikaw ay pupunta sa langit. Sabi ni Jesus, kung saan ako naroon, naroon din naman kayo. Mga kapatid. Yung lubos na nakakakilala sa Panginoong Yesus, alam niya ang kanyang destinasyon. Kapag tinanong ka, hindi ka kamakapa. O ikaw ba ay pupunta sa langit? Hindi ko alam.
Talaga bang ikaw ay nakatitiyak kapag namatay ka, ikaw ay pupunta sa piling ng Diyos? Maybe. O ito, makanita po. Hindi ko sigurado, mga kapatid. Kaya nga, ang biruan natin, di ba ganito? Nagbibiruan tayo. Yung mga kapatid, pag binibiro ko, sakay na kayo sa tricycle, alam ko, mga ligtas naman kayo eh. Yung sumasakay sa akin, kailangan sigurado ang kanyang pupuntahan. Alam niya ang pupuntahan niya. Pero pag hindi mo alam pupuntahan mo, huwag kang sasakay sa akin sa motor. Amen po ba? Bakit? Biruan eh. Biruan ho yun. Mga kapatid, natakot lang po kasi sa akin, kanako rin nga liwa eh. Oh. Tulad Sister Baby no, pumunta kami San Francisco, nahulog kami sa sapa. Ayaw na niya sumakay. No? Yung side wheel, kasi ginipit kami ng XLT. Ang ikitid lang ho nung daan. Natatakpan ng damo, hindi ko alam. Ano na pa, labi na pala nung sapa. Gulisak ya po, Sister Baby. Pastor! Karanasan ho yan. Papunta kami sa gawain. Ay ko, Sister Baby naman, takot na takot. Di ba ligtas kayo? Ligtas ka na takot ka pa. Mga kapatid, biruan, kasi alam nyo, pag alam mo destinasyon mo, wala nang takot sa puso mo. Amen? Wala nang agam-agam. Bakit o? Pag alam mo ang pupuntahan mo, alam mo yung destinasyon ng buhay mo, kasi alam mo yon, wala na yung takot, wala na yung pangamba. Tiyak na tiyak ka, may kapayapaan ka. Ano man mangyari sa mundo, ano man mangyari sa buhay mo, nakatitiyak ka, pupunta ka sa piling ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pang-apat po yan, mga kapatid. Yung lubos nakakilala si Lord, alam niya yung destinasyon niya. Alam niya yung patutunguhan niya. Hallelujah. At tunguling-uli, mga kapatid, yung lubos na nakakilala sa Panginoon, meron na ho siyang kasiyahan. Diba sabi ni Felipe, ito si Felipe, sabi niya, Panginoon, ipakita niyo naman sa amin ang Ama. Ito ang kanya request eh. Lord, ipakita mo naman sa amin ang Ama. At sapat na sa amin yun. Harabang masisiyahan na ako. Parang ganun. Sabi ng Panginoon, Felipe, di ata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako kilala. Alam mo ba, kapag nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Kapag nakilala mo na ako, nakilala mo ng Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Para bang may hinahanap pa tayong iba, maliban sa Panginoong Diyos? Tatanungin ko kayo mga kapatid, para sa inyo, kapag ka si Jesus ay nasa puso nyo, meron pa ba kayong hahanapin pa? Wala na. Ganun dapat ang sitwasyon ng puso mo. Wala ka ng ibang hahanapin pa sapagkat nasa puso mo na si Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi lahat-lahat ay na kay Jesus. Diba yung awitin natin nung nasa charismatic panahon tayo ng charismatic, 1980, 1982. Yun yung panahon ng charismatic eh. Ang mga kanta natin nung araw si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, 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 saya. Ganun. Wala akong tugtugan nun, pero masaya. Amen? Alam nyo, nasa Manila paper pa, ginaganyan pa yung mga kanta. Nakasulat lang sa pentel pen, ginaganyan. No? Talagang automatic po, ginagano. Pero masaya mga tao, bakit o? Para sa kanila, si Jesus ang lahat sa buhay. Amen? Hallelujah. Sabi, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Amen? Masaya ho ba kayo kay Jesus? Amen. Mga kapatid, ang mga nakakakilala ng lubusan sa Diyos, yan ho ay may kasiyahan na. Kapag ka nakakita mo, buhay mo, may hinahanap ka pang iba, hinahanap mo pa ang kasiyahan sa barkada, hinahanap mo ang kasiyahan sa mga bagay ng mundong ito, kapatid, may problema. Hindi mo pa kilala ng lubos si Jesus. Kasi kapag kilala mo ng lubusan si Jesus, hindi mo man sasabihin kay Jesus na yun, para masiyahan naman ako. Ibig sabihin, tagal mo na ako kasama, hindi ka pa nasisiyahan, insulto ho yun eh. Insulto yun kay Lord. Ang tagal mo na akong kasama, hindi ka pa pala masaya. Ang ibig sabihin, hindi ka naging masaya sa pagsasama natin. Insulto kay Lord ho yun. Kaya lang, alam nyo si Lord, napakabait eh. Inuunawa niya. If you are really a disciple of our Lord Jesus Christ, you are satisfied with Jesus. Amen?
Satisfied ka na kay Jesus. Anuhin mo lahat ng bagay. Anong kwenta na lahat ng bagay? Opo, mga kapatid, realidad yan. Kailangan mo ang pera. Kailangan mo magandang hanap buhay. Kailangan po natin ang mga gadget. Kailangan po natin ang mga high-tech technology na yan. Kailangan po natin ang mga kaibigan. Kailangan po natin ating pamilya. Pero lahat ng yan, pag samasamahin mo na, hindi po hihigit yan sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus pa rin ang higit sa lahat ng mga bagay na yan. Amen! Hallelujah! Matutunan nawa natin, mga kapatid, makilala ng lubusan ng Diyos. Kasi pagka hindi, katulad ng nangyari kay Job, ito yung panahon, itama mo na ang pagkilala mo. Dito tayo magwawakas. Marahil kilala mo na siya, baka mali ang pagkakilala mo. Sa introduction ko kanina, sinabi ko sa inyo, meron 3 pangunahin na pwedeng pagkakilala natin kay Lord. Una, God is omnipotent God. He is all-powerful and all-mighty God. Kayo ba'y naniniwalang makapangyarihan sa lahat ng Diyos? Kung naniniwala ka makapangyarihan sa lahat ng Diyos, siya ho ang sagot sa iyong problema. Kaya niyang tugunan ang problema mo, mga kapatid. Huwag kang humanap ng iba. Huwag kang lumapit sa kani-kanino pa man. Huwag kang lumapit kung sino-sinong manggagamot. Si Jesus ang dakilang manggagamot. May sakit ka ba, kapatid? Meron ka bang karamdaman? Huwag kang maniwala sa mga nababalita, nagpapagaling na ito. Andyan lang si Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Manalig ka kay Jesus. Si Jesus ang talagang tunay at dakilang manggagamot. Hallelujah. Makapangyarihan ng Diyos. Kung siyang may likha ng buhay, siya ho ang may kakayahan na mag-ayos ng buhay natin. Amen po ba? Lumalapit tayo doon sa hindi naman author ng life. Parang sasakyan ho yan. Pag nasira ang sasakyan, kanino kayo pupunta? Sino ang pupuntahan nyo? Mekaniko. Pag kayo ay mahaba ang buhok at hindi ayos ang buhok, sino pupuntahan nyo? Barbero. Kapag kayo ay mayroong problema sa ngipin, sino pupuntahan nyo? Dentista. Mga kapatid. Pag bibili ho kayo ng gamot, saan kayo pupunta? Sa hardware? Hindi. Sa drugstore, mga kapatid. Siyempre, normal, hindi naman ho talagang ano yun, parang nanginsulto ka. O bumili ka nga ng kortal doon kay Edmars. Bakit? May kortal ba si Edmars? Baliktad, hardware ho yun Mga kapatid, pag sira ang buhay mo, sino lalapitan mo? Ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang may akda ng buhay ng tao. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, ang Diyos ay all-knowing. Mga kapatid, huwag kang magmukmok sa isang sulok. Huwag kang magdamdam at hatulan mo ang sarili mo. Huwag kang maawa at mahabag sa buhay mo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Minsan, wala ka nang ginawa kundi balikan mo ang mga nakaraan, nangihinayang ka, nabubuhay ka sa nakaraan, hindi ka na makamove on, hindi ka na makasulong, mga kapatid. Kasi yung mga nangyari sa nakaraan, parang piniryod na ang buhay mo, ayoko na, kasi ito na, nadala na ako, ayoko na, tinatapos mo dahil sa nakaraan, dalado ka na, ayaw mo lang maulit pa, pero hindi ho tapos ang buhay. Mga kapatid, ang Diyos alam ang nangyari sa iyo, ang Diyos lantad at hayag, ang lahat ng bagay, kilala niya lahat ng tao. Kapag kinilala mo na lubusan si Lord, alam niya ang nangyayari sa iyo. Pag lumapit ka, babaguhin niya ang sitwasyon ng buhay mo, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Pangatlo, mga kapatid, God is omniscient. He is everywhere. Kahit saan ka pumunta, hindi mo pwedeng pagtaguan si Lord. Mga kapatid, alam niyo ba si Jonas nagtago kay Lord? Pinapupunta ho siya sa Ninive, pumunta ho siya sa Tarsis. Pero nakatakas ho ba siya? Hindi ho. Bakit? Alam ng Diyos kung ka pupunta. Huli ka, sabi gano'n. Nasa ilalim ng barko. Ginamit ng Diyos ang kapitan ng barko. Sino ka? Tulog ka ng tulog dyan. Huli ho si Jonas. Ano nangyari kay Jonas? Okay, sige, alam na ni Jonas. Wala na siyang maitatago Narito na nga ako sa ilalim ng barko. Natagpuan pa rin ako Sabi niya sa sarili niya, itapon niyo ako kasi ako ang dahilan ng lahat. Umamin na ho siya. Ako ang dahilan bakit nawasak ang barkong ito. Ako ang dahilan. Ako lang ho. Itapon niyo lang ako sa dagat. Nagpray muna sila. Wala kaming pananagutan, Lord, sa tawag ito. Siya ho nagpasya, itapon namin siya. Itinapon ho. Ano ang pinadala ni Lord para ingatan si Jonas? Isinugo niya ang isang balyena.
Sabihin mo sa katabi mo, balyena ka ba? Hallelujah. Hindi naman, mga kapatid. Huwag naman. Walang personalan, mga kapatid. Praise God. May naantok na kasi kayo, mga kapatid. Mga kapatid, nagpadala ho siya ng balyena. Ang balyenang ito ay kontrolado ni Lord, mga kapatid. Nilulunho si Jonas 3 days. Imagine niyo, 3 araw, nasa loob ka ng balyena. Pero namatay ho ba si Jonas? Hindi, buhay na buhay. Bakit? Kahit saan ka naroon, iingatan ka ng Diyos. Amen. Yan ang omniscient. God is everywhere. Ibig ba sabihin, pag nasa loob ka lang ng kapilya, doon ka iingatan ni Lord? Hindi. Kahit nasa Saudi ka, kahit nasa Amerika, kahit sa lupalop ng mundo naroon ka, pwede kang ingatan ng Diyos hanggat kinikilala mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Si Jonas nasa loob na ng tiyan ng isda. Alam niyo ba? Kinilala pa rin siya ni Lord. Alam niya. Alam niyo ba, nung siya'y manalangin, magsisi, sabi, Panginoon, inirealize ko na talaga, patawarin niyo po sa aking pagsalansak. Dalhin niyo na ako sa lugar na pinagdadalan niyo sa akin. Iniluwaho siya ng balyena. Yung balyena, automatic, punta sa Ninive. Alam niyo, pinakamagandang sasakyan dagat, ang balyena. Kung sasakay kayo sa balyena na, mga kapatid. Hindi lumulubog kasi nakalubog na yan. Amen! Hallelujah! Meron ho diyang biro mga kapatid. Ang mga barko, malalaking shipping company, nasira ho sila sa kanilang mga quality, nasira ang pangalan nila. Bakit? Lahat ng mga barko nila lumulubog. Alam niyo yung sinakyan ni Jonas? Hindi lumulubog. Doon tayo sumakay sa balyena ng Diyos. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, ang sarap pong sumakay sa balyena. Biro niyo mo, 1 segundo lang, sabi ng balyena, Ninibe na. Nagtaka si Job, nasa Ninibe na ako. Gawin mo lang pinagagawa ko. Lakad na ho siya, maghapon, magsisi kayo ang Diyos. Wawasakin ang lunsod nyo pag hindi kayo nagsisi. Magbalik loob kayo sa Diyos. Kilalanin nyo ng lubos ang Diyos. Sapagkat kagag hindi yung kilala, gugunawin niya, tutunawin niya ang lunsod ng Ninibe. Narinig ng hari, pati ng mga tauhan niya. Nagsadamit sa ako sila, nagpakumbaba, nagsisi. At dahil doon, hindi tinuloy ng Diyos ang paggunaw sa Ninibe. Mga kapatid, ang buhay natin, magiging maayos, maganda, kapag lubos natin kinilala ang ating Panginoon. Amen? Tama ba ang pagkilala mo sa Diyos o mali? Kung mali ang pagkilala mo sa Diyos, mga kapatid, this time, itama mo na. Sino ang Diyos sa buhay mo? Kilalanin mo siya. All powerful God. All-knowing God. Omnipresent God. Everywhere, God is there. He'll never leave us nor forsake us. Batid, kahit sa bahay ka lang, isang dasal, na maikling dasal, mataimtim, seryoso, kilalanin mo si Lord, gagawa siya sa buhay mo. Nasa loob ka ng kwarto, pulong-pulo ka ng problema, isang maiksing dasal lang, kilalanin mo siya ng mataimtim. Sabihin mo lang, Panginoon, ikaw lang talaga ang katugunan sa buhay ko. Wala hong iba. Ikaw lang, Panginoon. Sa iyo ako lumalapit. Inilalaga ko lahat ng problemang ito. Lahat ng suliranin ko ito. Handaan mo. Gagawa ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Nawahon salita niya ay nagdala ho sa atin na lubos natin kilalanin ng Panginoon. Huwag lang mong balita. Huwag kang bali-balita lang. Ma-experience mo talaga si Jesus. Huwag ho nating pabayaan na manatili tayo na hindi ho natin talaga nakikilala. Ulitin ko ho, ano ho yung 5 na binanggit ho para mapatunayang kilala mong lubos ang Panginoon? Ano yung una? Ikaw ay nananalig, nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng iyong pagsubok, mga kapatid. Ano yung pangalawa? Ano yung number 2 ho? Na binanggit ho dyan? Opo, kailangan ho tayong mataimtim na nagsisisi sa ating mga kasalanan. May tunay na pagsisisi. Ayaw mo nang balikan ang dati. Nagbagong buhay ka na. Yan ho ang pinagpapala ng Panginoon. Sabi, mapalad ang mga taong pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Psalms 32, verse 1. Sabi, mapalad ang mga taong pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, yung mga tunay na nagsisisi. Mga kapatid, pag binabalik-balikan mo, bahala ka kapatid, nasa iyo yan. Hindi naman ho sa pilitan eh. Si Lord naman, pababayaan ka lang eh. Kaya lang, pag nakita mo na, ito na ang bunga ng buhay mo, sa katigasan ng ulo mo, ayaw mong makinig, gusto mo pa ba?
Di ba? Sabi, prevention is better than cure. Nagsisimula pa lang ang sakit, gamutin mo na. I-prevent mo na kaysa yung malala na, doon mo gagamutin. Kapatid, magagastosan ka na, hindi pa gagaling. Oh. Habang papunta pa lang, sawatain mo na. Pangatlo, itakwil mo na ang iyong sarili. Huwag ka na mabuhay sa sarili mo. Si Lord na ang makita sa'yo. Kapatid, ibaba natin sarili natin. Hanggat si sarili mo nandyan, hindi ho makakagawa si Lord, mga kapatid. Pang-apat to, sabi dyan, sa pang-apat, doon kay Tomas, mga kapatid, hindi niya alam ang kanyang destinasyon. Mga kapatid, sa tagal mong mananampalataya na, kung kilala mo talaga lubusan si Lord, alam mo ang pupuntahan mo. Hindi ka na natatakot. May direksyon ang buhay mo. Alam mo, ano man mangyari sa buhay mo, ano man mangyari sa panahon na ito, ano man mangyari sa daigdig na ito, nakatitiyak ka, kasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Panglima ho, ang tunay na kumikilala kay Lord, lubos na kumikilala sa Kanya, ay meron ng kasiyahan. Masaya ka. Sapat na sa iyo si Jesus. Wala nang ibang bagay. Karagdaga, actually. Matthew 6:33, karagdagan na lang ang lahat eh. Pero ang pinaka number 1, yung pagharian ka ng Diyos at sundin mo ang Kanyang katuwiran. Alam niyo, sa panahong ito, na halagang kilalanin ho natin na lubusan ang ating Panginoon. Huwag kang pumayag na alam mo lang na may Diyos. Ganun lang, kasimple, ang alam mo. Alam ko namang may Diyos eh. Huwag kang tumigil doon. Maganda yon, alam mong may Diyos. Pero huwag kang tumigil doon. Sabihin mo, gusto kong maranasan ng Diyos. Amen? Gusto kong lubos na makilala ang Panginoon. Yung kinukwento nito, gusto kong maranasan. Yung binabalita nito, gusto kong maranasan. Ngayon, kapatid, ang araw, kilalanin natin lubusan ng Panginoon. Tayo yumuko sandali. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan naming Diyos na buhay. Banal at makapangyarihan Diyos, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw po, Panginoon, ay sumasa lahat ng dako. Hindi ka pwedeng limitahan ng lugar, ng distansya, ng anumang pangyayari, Panginoon. God, you are God and God alone. Ang Diyos lamang. Wala nang iba. Sino ka po sa buhay namin? Gaano ka po namin kakilala? Sa panahong ito ng pagbubulay ho natin sa Kanyang salita, mga kapatid, alam ko ho, may mga kapatid dito, gusto siyang katagpuin ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, we bless your name, Lord. We honor your name, Lord Jesus. Dakila ang pangalan mo, Panginoon. Luwalhatiin ka. We honor your name, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, namin kinikilala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. At ipag-pray ho natin, kayo ho ng mga first-timer, ito ho ang panalangin para sa inyo. Alam niyo ba na may plano at layunin na napakaganda ang Diyos sa buhay natin. Tawag ho natin dyan yung kanyang napakadakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay yung ikaw ay kanyang makasama, yung ikaw ay kanyang mapagpala. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Pinapadaman niya ito nung tayo mga makasalanan pa. Alam niyo ba, ang Diyos hindi na kinakailangan magbago ka muna bago kanya ibigin. Kahit sino ka pa, ano ang kalagay mo, iniibig ka ng Panginoon. Yun ang kanyang plano. Pangalawa, hindi nangyayari yung plano ng Diyos, mga kapatid, kasi nga mayroong problema. Ang problema, yung kasalanan. Kung ikaw ay umaamin na ikaw ay makasalanan, malulugod ang Diyos sa iyo. Sabihin mo lang, Panginoon, patawarin niyo po ako. Pagpapatawarin ka ng Panginoon. Pero kailangan, meron tayong gawin. Kilalanin natin si Jesus. Yun ang paraan. Alam nyo, sa lahat ng mga problema, may solusyon. Alam nyo ba yung pinakamalaking problema ng tao? Wala siyang kaugnayan sa Diyos. Yan ang malaking problema. Pero ngayon, si Jesus nandyan sa atin. Siya yung paraan. Si Jesus ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Pag tinanggap mo siya, magkakaroon ng solusyon ang buhay mo. Kailangan tayong magsisi. Kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon. May pagsisisi, may pagtanggap sa ating Panginoon. Handa na ba kayong kilalanin niyo ang Panginoon? Dito sa mga narito sa harapan, kayo ba'y nakahanda na tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay niyo? Okay. Kung handa ho kayo, itaas niyo yung kanang kamay ho ninyo, sumunod kayo sa isang maikling panalangin na ito.
Sabihin nyo sa panalangin, bukan nyo ang bibig ninyo, kailangan marinig ng Diyos ang ating tinig. Kasi sabi ng Roman 10:9, sabi daw, ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. At mananalig ang iyong puso na siya'y namatay para sa iyo at nabuhay na maguli sa ikatlong araw, ikaw ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, kapatid, ipahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Sumabay ka sa panalangin ito, sabihin mo, Amang Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba po. Akin pong kinikilala na kung ako'y wala sa iyo, wala akong magagawa. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Ikaw ang tumubos sa kamatayan mo sa krus sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Kasalanang laban sa iyo. Kasalanang laban sa aking kapwa. Kasalanan laban sa aking sarili. Hugasan mo po ako sa iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, aking tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Pumasok po kayo sa aking puso. Kailangan ko po kayo, Panginoon. Salamat po sa iyo sa pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas. Mula sa araw na ito, naniniwala po ako na ako'y pinagpala mo na ako'y dinala mo sa iyong kaharian. Pinupuri kita sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Hallelujah. Ako po ay magpe-pray para sa inyo. Ama, salamat sa buhay ng mga kapatid na ito. Kinilala kanila, tinanggap kanila sa araw na ito, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, upang maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Aking dalangin, Panginoon, ng mga kapatid namin ito, ay iyo pong iingatan, pagpapalain. Mula sa araw na ito, hanggang sa mga araw ng buhay nila, alam ko, gagawin mo silang kakaiba, Panginoon. Meron mang mangyayari sa buhay nila. Panginoon, naniniwala ako, they will never be the same again, O God. Hindi na katulad ng dati. Babaguhin mo ang kanilang buhay. Babaguhin mo ang kanilang kalagayan. Salamat, Panginoon. Tala mo sa iyong aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at masama namin silang muli sa gawain mo. Magpatuloy sila sa pakikinig ng iyong salita. Ilagay mo sa puso nila ang kauhawan sa iyong presensya at sa iyong mga banal na salita. Sa iyong papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus, muli tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid, sa inyo pong pagkilala sa Panginoon. Thank you, Lord. Ama, salamat po habang bumabalik sila sa upuan. Pasalamatan natin si Lord sa mga salita niya. Lord, salamat sa mga salita mo. Muli kami ng mga nakakilala na sa iyo ay itinatama namin ang aming pagkilala sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, sino man sa atin ang may maling pagkilala, sino man sa atin, kilala mo nga siya pero hindi mo siya lubos nakakilala. Sa oras na ito, lumapit tayo kay Lord. Ama, inilalapit namin aming buhay sa iyo. Kinikilala ka namin ng tamang pagkilala at lubos na pagkilala. This time, Lord, katulad ng aming narinig, hayaan nyo, walang ibang kikilalanin kami sa buhay namin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lang, Panginoong Diyos, ang amin pong Diyos na makapagbabago ng aming buhay, makapagbabago ng sitwasyon namin, at makapagdadala sa amin sa iyong kinaroroonan. Puri ka namin, dinadakila ka namin. Salamat po sa iyo. Ikaw po mag-bless sa mga kapatid na nakinig ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, anumang pong punto sa mga mensahe mo na kanilang narinig, ito man ay yung pananalig, pagtitiwala sa panahon ng pagsubok, ito man, Panginoon, ay tunay na pagsisisi, taimtim na pagsisisi, o ito man, Panginoon, ay pagtatakwil sa kanilang sarili. O kung ito man, Panginoon, hallelujah, ay yung tinatawag, Panginoon, na magkaroon ng kasiyahan sa buhay.
Sa lahat ng mga punto ng mensahe na narinig ko namin, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na sa iyong sarili, sa iyong harapan. Mangyari ang kalooban mo sa bawat buhay na ito. Ikaw lamang po ang aming maitataas at mabibigyan ng karangalan. Salamat po sa iyo. Hindi po, binabalik namin ang papuri, ang lahat ng pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak para kay Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Po, tayo makakaupo na muna po para sa sunod na bahagi ng gawain natin.